Sisi at Pons nagharap na. Gemma at Wong muling nagpakilig sa mga fans. Creamline hindi pa rin nagpapatalo. Pero bago natin yan simulan, please support this channel by clicking like, share, and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga video. No Gia, no problem. Yan ang ipinakita ng CCS team nang dinomina nila ang laro within 4 sets laban sa kanilang sister team na CMFT sa score na 25-18, 25-16, 24-26, and 25-21. Nagpasabog agad si Rondina ng malalakas nitong spikes na talagang mapapawaw ka sa galing ng player na to. Medyo nadidikitan nga nila ang scoring ng Creamline dahil sa lakas at ball distribution ni Wong. Ngunit kilala naman natin ang Creamline na hindi ito basta-bastang susuko at magpapadikit, kaya ganun na lang ang kapit at depensa ang ginawa nila sa laro. Kinuha ng CCS ang unang frame ng set 13-11. Pero dahil sa pilit na hinabol ng CMFT ang score, kaya't pinasok ni Coach Meneses si Pons at dito nga ng iba ang ihip ng hangin. Nagpaulan si Pons ng malalakas na spike at better defense para sa koponan. Tinapos ng CCS ang set sa score na 25-18. Sa ikalawang set nga ay hirap pa rin makareceive ng bola ang CMFT, kaya't hindi nagagawan na maibigay ni Wong ng maayos sa kanyang spikers ang bola. Binibikitan ng CCS especially itong si Gemma at Pons na nagpahirap sa depensa at first ball ng CMFT. Di nga nakaobra si Rondina sa set na ito dahil bantay sarado ito ng blockers ng CCS. Tatlo ang takbuhan ni Negrito pag kinakailangan nito ng agarang puntos sa laro. Ito ay sina Gemma Galanza, Gumabaw at Pons. Dahil nga sa hirap makapatay ng bola ang CMFT ay kinuha ng CCS ang opportunity upang maipanalo ang second set sa score na 25-16. Slow start man ang nangyari sa ikatlong set ay dito nga pinatunayan ng CMFT na isa pa rin sila sa pwedeng magpakaba sa kahit kaninong team sa PVL. Hinabol at gumana na rin sa wakas ang depensa at blockings ng koponan. Nalimitahan nga nito ang pag-aarangkada ni Pons at Gemma kaya't napadapa nila ang CCS. Bumanat nga ng malalakas na spike si Rondina at gamit ang block ni Agonzania ay tinapos nila ang third thrilling set sa score na 26-24. Pinasok na as starting 6 si Baldo at pinagpahinga na ang starter nito na sina Tots at Gemma. Ngunit halos wala pa rin nangyari sa mga plays ng CCS dahil good defense at blockings pa rin ang nagagawa ng koponan. Nagkakaroon man ng miss sets si Cal Negrito ay hindi nga ito naging balakid sa koponan na mag-adjust at gawing puntos ang bawat free ball na ibinibigay sa kanila ng CMFT. Muntikan pang makakuha ulit ng momentum sana ang CMFT, ngunit dahil sa hindi inaasahang errors ay siyang dahilan kung bakit tumaas ang kalamangan ng CCS. Napatawag na lang ng timeout si Coach Alin Sunurin dahil sa mga service error ng kanyang mga players. Dahil dyan ay hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang CCS at dahil na rin sa kagustuhan nitong tapusin ang laro ay pinadapa na nga nila ang CMFT at kinuha ang set 4 sa score na 25-21. Player of the game sa larong ito ay si Pons with 21 big points, sinundan ni Michelle Gumabaw with 20 points at Gemma Galanza with 13 points. While on CMFT naman ay pinangunahan ni Rondina ang puntos with 20 points, Caitlin Veray with 12 points and Cheng with 11 points. Pinakita at pinaramdam ng CCS na kahit wala si Gia Morado at Kayla Tienza sa koponan ay okay lang at kaya nila. Pinatunayan rin dito ni Kyle Negrito na she can still be a starter and reliable setter para sa Creamline. While on the other side, CMFT, they need to improve more on their defense pattern dahil basang-basa na nga ito ng CCS. They need to step up also sa kanilang receive dahil nga dito sila nawawalan ng play. And most importantly, ang kanilang service kung saan kahit si coach ay na-stress na rin sa kanilang service errors. Still, it was a good fight.